Tumawa ng malakas ang isang bilyonaryo, ipinosisyon ang chess piece ng may pagmamalaki, hindi niya napansin ang tahimik na kumpiyansa sa mga mata ng maliit na batang babae. Nagtipon ng mga tao sa paligid ng mesa sa gulat, bumubulong tungkol sa hamon na parang insulto kaysa laro. Bago tayo magsimula, ipaalam niyo sa comments kung anong oras na at taga saan kayo nanonood. Simulan na natin. Nakatayo sa likod ng kanyang anak ang katulong ng tahimik, naglalaban ang pag-aalala at dignidad sa kanyang pagod pero matalas na mga mata. Nangako ang bilyonaryo ng $100 milyon kung manalo siya, ang boses niya puno ng yabang na hinubog ng maraming taon ng walang tanong na kapangyarihan. Agad na itinaas ang mga kamera, nararamdaman ang drama, habang kalmadong inayos ng bata ang board, matatag ang kanyang mga daliri higit sa kanyang murang edad. Ang unang galaw ay medyo nagpagulat sa kanya, tumpak at walang takot, may kumpiyansang hindi niya inaasahan mula sa isang napakaliit. Umiti siya ng mapanlinlang at mabilis na sumagot, naniniwalang ang karanasan lang ay sapat para durugin ang pag-asa, bago pa man talagang magsimula ang laro ngayon. Pero tahimik na pinag-aralan ng bata ang board, nakafocus ang tingin, para bang nakikita niya ang mga landas na hindi nakikita ng iba sa paligid. Nanginginig ang mga kamay ng katulong sa kaba, naaalala ang mga gabing tahimik na nagsasanay. Mga sakripisyong nakatago sa likod ng araw-araw na hirap. Sumasalamin ang sikat ng araw sa mga chess piece, lumilikha ng tensyon na sapat para patahimikin kahit ang mga bumubulong na karamihan sa paligid nila. At sa sandaling iyon, napagtanto ng bilyonaryo na hindi ito simpleng laro, kundi hamon na susubok ng higit pa sa husay. Muli niyang pinag-aralan ang board, matatag pa rin ang ngiti. Pero may kakaibang nararamdaman na tahimik na gumagalaw sa ilalim ng kanyang sanay na kalmado. Dumating ang susunod na galaw ng bata nang walang pag-aalinlangan. Kalmadong katumpakan, dumadagdag na presyon sa dating matatag niyang kumpiyansa. Lalong lumakas ang bulungan sa paligid, papalitan ng kuryosidad ang saya, habang nagbabago ang posisyon higit sa inaasahan ng kapangyarihan. Malakas siyang sumulong, may kalkuladong lakas, determinado na mabawi ang kontrol bago pa makapag-ugat ang pag-aalinlangan. Pero agad na sumagot ang bata, elegante at matalim, ginawang kahinaan ang kanyang atake na hindi niya inasahan. Nanginginig ang kamay ng katulong habang nanonood, magkahalong pagmamalaki at takot, alam na ang dignidad ay nasa panganib na. Mas mataas na itinaas ang mga cellphone, kinukunan ang bawat galaw habang lumalapot ang tensyon na parang hangin bago ang bagyo na walang inaasahan. Tumawa siya ulit, mas malakas ngayon. Pero may halong pilit ang tunog, tinatakpan ang pag-aalinlangang tahimik na lumalaki sa loob. Malumanay na inayos ng bata ang isang bishop, matatag ang mga mata, para bang may ritmo na naririnig siya sa bawat sinadyang galaw. Sumasalamin ang liwanag sa board, humahaba ang anino, nagbibigay ng balangkas sa laban na mas malalim kaysa simpleng laro. Sa isang saglit, natigilan ang kanyang katiyakan, pinalitan ng tanong na hindi niya kayang baliwalain o sagutin. At kahit walang nanalo pa, nagsimula nang magbago ang balanse sa paraang hindi na kayang tanggihan ng yabang. Natigilan sa ere ang mga daliri ng bilyonaryo, nararamdaman ang lumalaking presyon, kung saan dating siya lang ang may katiyakan sa bawat desisyon. Tahimik na pinag-aralan ng bata ang board, matatag ang paghinga, para bang hindi kayang sirain ang gulo sa paligid ang kanyang focus. Biglang pagkuha na nagpagulat sa karamihan. Tumpak ang galaw niya, tinanggal ang piraso na itinuturing niyang sentral sa kanyang kontrol sa laro. Bahagyang humigpit ang ngiti niya, lumalaban ang yabang sa pag-aalinlangan, pero pinalitan na ng kalkulasyon ang yabang sa kanyang matalas na tingin. Napuno ng tahimik na pag-asa ang mga mata ng katulong, naaalala ang mga sakripisyong ginawa sa dilim na walang nakakita rito. Maingat na sumulong siya ngayon, sinusubukan ang depensa niya, naghahanap ng kahinaan na sinasabi ng karanasan na dapat mayroon. Pero muli, walang pagkaantala ang sagot niya, kontrolado at walang takot, sinasarado ang mga landas na dating akala niya ligtas at bukas. Lumapit ang mga manonood, nararamdaman ang kasaysayang tahimik na nabubuo, sandali kung saan maaaring yumuko ang kapangyarihan sa harap ng hindi inaasahang tapang. Dahan-dahang gumalaw sa upuan ang bilyonaryo, napagtanto na hindi na siya lang ang may kontrol sa ritmo ng laro. Malumanay na hinawakan ng bata ang isang sundalo, sa kagumalaw ng mailayunin. Simpleng aksyon na may malalim na bunga higit sa itsura. Tumahimik ang paligid, makapal ang tensyon, habang kumakalat ang pagkaunawa na hindi na mahulaan ang resulta.
At sa kanyang mga iniisip, dahan-dahang lumitaw ang katotohanan. Hindi swerte ang batang ito. Siya ay pambihira. Dahan-dahang inayos ng bilyonaryo ang kanyang necktie, bumibili ng oras, na pagtanto na nagsisimula ng makawala ang kontrol sa mga kamay na dating hindi hinamon. Hindi inalis ng bata ang tingin sa board. Kalmadong intensity ang gumagabay sa mga desisyon na tahimik na binubuwal ang mga estratehiyang itinayo sa kumpiyansa. Biglang naganap ang makapangyarihang palitan, sunod-sunod na bumabagsak ang mga piraso, bawat galaw ay nagpapahigpit ng presyon sa kanyang binabantayang hari. Naging tahimik na gulat ang mga bulungan, nakikita ng karamihan ang pagbabago kung saan hindi na sapat ang yaman para maging garantiya ng otoridad o panalo. Sandaling sumandal siya, dahan-dahang huminga, pinalitan ng kalkulasyon ang yabang, habang pumasok na ang pag-aalinlangan sa kanyang iniisip na dating protektado. Malumanay na pinagsama ng katulong ang kanyang mga kamay, nananalangin ng walang salita, lumalakas ang tapang mula sa pag-ibig na hindi kayang talunin ng takot. Malakas na isinulong niya ang Thor, huling pagsisikap na mabawi ang inisyatiba bago tuluyang mawala ang kontrol. Pero muli, agad na dumating ang sagot niya, tumpak at walang takot, tinatakan ang posisyon na hindi lang piraso ang nakulong. Lumipat ang liwanag sa board, humahaba ang anino, sumasalamin sa tensyon na pantay na ngayon sa magkabilang panig. Sa unang pagkakataon, nawala ng tuluyan ang tawa niya, pinalitan ng focus na hinigpitan ng posibilidad ng pagkatalo. Tahimik pa rin ang bata. Pero malinaw ang sinasabi ng kanyang presensya. Ang tapang ay hindi nagpapahayag ng malakas. Kumikilos lang ito kapag kailangan. At sa marupok na sandaling iyon, malalim na nanirahan ang pagkaunawa. Ang larong ito ay naging aral na hindi niya inasahan na haharapin. Mahigpit na bumalot ang katahimikan sa hall, bawat manonood ay nararamdaman ang sandali kung saan natutunaw ang katiyakan sa marupok na pag-aalinlangan. Matindi niyang pinag-aralan ang board, naghahanap ng paraan palabas. Pero bawat landas ay tahimik ng sinarado ng kanyang pagkaunawa sa hinaharap. May katumpakan niyang inilipat ang reyna, matapang na depensa para maibalik ang balanse bago tuluyang bumagsak. Sandaling lumutang ang mga daliri niya, saka inilagay ang kabayo pasulong, kalmadong tapang ang gumagabay sa desisyong lampas sa karaniwang karanasan. Kumalat ang gulat sa buong kwarto habang muling nagbago ang posisyon, lalong lumalayo ang abantaha sa kanya. Dahan-dahang tinanggal niya ang salamin, maingat na pinunasan, nagpapaliban sa pagtanggap ng katotohanan. Matindi ang laban ng yabang sa loob. Nanood ang katulong na may basa ang mga mata, nakikita hindi ang panalo, kundi ang lakas ng anak na nagniningning sa gitna ng hirap na tiniis ng tahimik. Sumunod ulit ang galaw niya ng walang pag-aalinlangan. Tahimik na kumpiyansa ang pumalit sa takot na dating sumasaklaw sa bawat hakbang. Kitang-kita ang bigat sa mukha niya, mas mabigat ang reputasyon kaysa sa anumang pustahan na dating ipinagmamalaki. Malinaw na sumasalamin sa board ang katotohanan. Hindi kayang utusan ng status ang resulta kung disiplina at pasensya ang nananaig ng tahimik. Malalim siyang huminga, naunawaan na hindi na ito tungkol sa chess lang, kundi ang kababaang loob na direktang humaharap sa ilusyon. At sa lumalaking katahimikan na iyon, dahan-dahang lumalapit ang tadhana, naghahanda ng sandali na magpapabago sa bawat saksi magpakailanman. Dahan-dahang sumandal pasulong ang bilyonaryo, na pagtanto na mas maaga dumating ang endgame kaysa sa pinayagan ng kanyang yabang na isipin. Tahimik na pinagmamasdan ng bata, matatag ang paghinga, gumagabay sa mga desisyong hinubog ng pasensyang lampas sa kanyang murang edad. Sinadya niyang isakripisyo ang isang piraso, desperadong pagsisikap na malito ang ritmo at mabawi ang kontrol na dumarulas na sa kamay. Sandali lang siyang tumigil, sa katumpak na kinuha, ginawang landas na hindi na niya matatakasan ang kanyang pustahan. Kumalat ang mahinang bulungan sa hall, kumakalat ang hindi makapaniwala habang pinalitan ng katotohanan ang mga dating paniniwala. Malumanay na tinakpan ng katulong ang bibig, nanginginig ang emosyon sa pagitan ng takot at pananampalataya sa hindi natitinag na tapang ng anak ngayong gabi. Paulit-ulit niyang tiningnan ang board, naghahanap ng pagkakamali. Pero bawat anggulo ay nagpapatunay sa katotohanang sumasarado na sa kanya. Tahimik na naglalahad ang huling estratehiya niya, bawat galaw ay simple, diretso, hindi maiiwasan, parang katotohanang nagpapakita ng walang puwersa. Parang bumagal ang oras, mabigat ang tensyon habang nakikita ng mga manonood ang kumpiyansa na sumusuko sa harap ng hindi inaasahang galing.
Maingat niyang ibinalik ang hari, hindi na matatag ang kamay, natutunaw ang yabang sa tahimik na pagtanggap ng resulta. Sandali niyang itinaas ang mga mata, hindi may tagumpay, kundi may kalmadong respeto sa laban na buong-buo ng naglaro, at sa nakabitin na hininga ng katahimikan na iyon, isang galaw na lang ang layo ng pagkatalo. Naghihintay na sabihin ng walang paglaban. Hinintay ng buong kwarto ang hininga, bawat mata nakafocus sa board, kung saan nakasalalay ang tadhana sa isang tahimik na desisyon. Muli niyang pinag-aralan ang posisyon, pero nawala na ang katiyakan, pinalitan ng pagtanggap na dahan-dahang naninirahan sa loob. Malumanay na gumalaw ang kamay niya patungo sa huling piraso, kumpiyansa, kalmado, matatag, hinubog ng pakikibaka ng lampas sa sandaling ito. Tahimik siyang tiningnan, wala ng yabang, tanging pagkilala sa lakas na dating tinanggihan niyang makita ng malinaw. Malumanay na ipinikit ng katulong ang mga mata, bumubulong ng pag-asa, mas malakas ang pananampalataya kaysa takot na dating kumokontrol sa bawat tibok ng puso. Naganap ang huling palitan sa board, simple pero mapagpasya, walang depensa, walang takas, walang natirang ilusyon. Sabay-sabay na sumandal pasulong ang karamihan, nabasag ang tensyon sa pagkamangha habang kumalat ang pagkaunawa sa bawat mukha. Malumanay niyang hinawakan ang hari, sandaling tumigil, binibigyang pugay ang aral. Matagal nang lumaban ang yabang, natutunan ng malalim. Naghintay siya ng may respeto, hindi minamadali ang tagumpay, ang kanyang katahimikan ay may dignidad na hindi kayang bilhin o utusan ng yaman. Dahan-dahang huminga ang bilyonaryo, sa katumango ng isang beses, isang kilos ng pagtanggap na mas mabigat kaysa anumang pagkatalo na nakita na. Hindi sinigawan, hindi ipinagdiwang ng malakas ang checkmate, pero naroroon ito na parang katotohanang hindi na kayang tanggihan ng kahit sino. At sa tahimik na pagtatapos na iyon, ang kahihiyan ay naging paggising, nagmamarka ng simula ng pagbabago sa isang dating protektadong puso. Dahan-dahang tumaas ang palakpakan, hindi para sa natalong yaman, kundi para sa tapang na nahayag sa lugar na hindi inaasahan na lilitaw ang lakas. Tahimik na tumayo ang bilyonaryo, pinalitan ng respeto ang yabang, naunawaan na ang tunay na kadakilaan ay hindi masusukat sa pera lamang. Marahan siyang lumapit sa bata, inilahad ang kamay, kinikilala ang aral na ibinigay ng walang galit o paghihiganti ngayon. Kalmado niyang hinawakan ang kamay nito, nagniningning ang dignidad, pinatutunayan na ang kababaang loob ay pinakamalakas sa mga pusong hinubog ng hirap. Tahimik na umiyak ang katulong sa malapit, dumadaloy ang ginhawa at pasasalamat, nakasaksi sa hustisya na nagbukas sa pamamagitan ng hindi inaasahang biyaya. Buong-buo niyang tinupad ang pangako, pero nagdagdag pa ng suporta sa edukasyon, tinitiyak na hindi nahaharapin ng bata ang mga hadlang sa hinaharap. Sabik na kinunan ng mga reporter ang sandali, pero personal pa rin ang pagbabago, isang katotohanang nasaksihan lampas sa kamera at ingay. Kalaunan, mahinahong nagsalita siya sa madla, inamin na binulag siya ng yabang sa potensyal na nakatago sa tahimik na buhay. Umuwi ang bata kasama ang ina, mas maliwanag ang pag-asa kaysa dati, mas pinalakas ang kanilang ugnayan ng katotohanan at pagtitiis ng sama-sama. Mula noon, binago niya ang landas, pinili ang respeto muna, kung saan dating paghatol ang namamahala sa bawat desisyon ng bulag. May mga tagumpay na higit sa resulta ang binabago. Binubuo ulit nila ang mga pusong handang tanggapin ang katotohanan ng walang paglaban o takot. Bawat pagtatapos ay nagtatago ng bagong simula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe sa channel at sumabay sa susunod na kwento kasama kami. Kung may gusto kang i-adjust, mas malakas ang drama, mas maikli o specific lines, sabihin mo lang.